Ito na nga pala ang last day namin sa Bahrain at palipad na kami papuntang Pilipinas. Kahit gusto ko pa magstay sa Bahrain ay kailangan na namin umuwi for safety at papasok na din kasi ako sa university. Sa pagtira ko dito sa Middle East, ang dami kong nakita at experience. Alam mo yung feeling na kapag umuwi ka sa Pilipinas ay magbabago ang tingin mo sa Pinas dahil iba ang buhay dito. Totoo yun, promise. Iba pa rin talaga yung binibigay ng government sa ibang bansa. Alam mo kung saan napupunta yung mga taxes. Lalo na kapag pumunta kang Dubai, ang laki ng sidewalk doon, ang ganda ng transportation. Hindi ka masyadong hirap sa transportation kahit punuan din ang train nila. Bale, hindi kami nag-aeroplano papuntang Saudi dahil sa panahon na yan ay madalas mag-cancel ang airport sa Dammam. Connecting flights ang kinuha namin kasi wala pang direct ang Bahrain sa Pilipinas nung umalis kami. Ang haba ng biyahe namin, almost 5 hours by land. Madaling araw na din kasi kami nagbiyahe para mabutan yung flight namin sa Saudi. Buti na lang din nakakuha agad si mama ng visa ko sa Saudi dahil walang flight na daw sa ibang araw. Kung sakaling naabutan namin na closing yung mga airport, yun, matatagalan kami. Habang nasa biyahe kami, walang internet, kaya tamang tanaw na lang sa buhangin ng Saudi. Hindi ka pala pwede maligaw dito sa lawak ba naman ng disyerto. Hindi naman nakaka-bored kasi may enjoy mo naman yung nakikita mo eh. Sinusulit na din kasi yung last day. Meron nga pala kami nakikitang mga puno saka halaman sa buhangin. Yung ibang area ng Saudi ay nagiging green dahil sa climate at pag-ulan. May imagine nyo ba ang driest land on earth ay posible na makabuhay ng mga halaman at puno? Isa ang Saudi Arabia ang may pinakamaraming reserba ng langis. Magandang klase ang crudo na ine-export ng Saudi at nagbibigay supply sa industriya. Sabi nga ni Mama, mura ang gas dito. Yes, hindi pa rin ako paniwala. Ang ganda ng buhangin nila. So, nasa Riyadh na kami at malapit na sa airport. Ayun, yung mga camel. Last day na namin pero nakakita pa rin. Ang last kita ko dyan ay yung nasa Dubai pa kami. Fun fact, yung bump ng camel sa likod nila ay mostly taba, hindi tubig. Nalaman ko yun nung may napanood akong kumakain ng camel. Like, lumitaw sa FYP ko. Tanong ko nga dati doon sa tita ko, kakain ka na ng camel? Nasa airport na kami, yay! Tamang intay muna. Dadalid nga pala yung flight namin, kaya ganyan yung tsura ni mama. Tagal namin naghintay. Nabalitaan namin dahil daw sa weather at baha dun sa Dubai. Pinapahupa muna yung baha dun sa airport. Sakto talaga dun sa oras ng flight. At least, nandito pa kami sa loob ng airport at hindi na-cancel yung flight. Ang flight namin ay papuntang Dubai nga pala. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na makauwi kahit mahaba ang oras. Ang mga kasabay namin dyan ay puro Indian. Pagod na ang ating ina, gusto niya na matulog. Kaso ako magulo. أهلا ومرحبا بكم على رحلة طيران إمارات. ربما تنتج The plane is about to leave. Bye, Kingdom of Saudi. Hanggang sa muli. Medyo kinakabahan kami ng konti dahil nga umiikot kami palayo pero ito ang safety route. Yan guys, oh. Ang layo ng inikutan niya, oh. Dapat dito lang siya ihikot, oh. Pero umikot pa siya ng Muscat sa Oman. Tapos, saka pa pupunta ng Japan. Siguro, yan yung safety lugar para umikot. Nakababa na kami. Nandito na kami sa waiting area. Sobrang pagod. Kanina, parang sinasabihan talaga ng flight attendant yung mga pasahero kasi nagmamadali bumaba. Wala pa kami dun sa mismong parking ng aeroplano ay tumayo na agad yung mga pasahero. Yung sinakyan pala namin aeroplano ay malaki talaga. Ang ruta niya ay Dubai to Cebu to Clark. So, 3-way siya. Maraming row yung aeroplano. Pilipino din yung mga kasabay namin. Hindi ba yan? Pagod na pagod na ako. Sobrang pagod. Full day nang nasa labas. Biyahe. Tapos hanggang bukas pa ng gabi. 13 hours ang biyahe kasama na ang stopover pero sa wakas nakauwi na din sa Pilipinas. Yun ang importante guys. So sa mga OFW dyan, keep safe,